programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Wala palang nag-utos na pagnakawan kayo. Habang naluluka sa Pilipinas. Pwede po ba? Nagkakagulo na nga sila dito ni Giselle dahil sa kanyang nalaman dito kay Dax na si Moira pala ang nag-utos na luuban itong bahay ni Carlos. At pati na rin itong si Josa at Chang Susan ay nagulat sa ibinalita ni Giselle sa kanila at pati na rin itong si Carlos Benitez. At hindi niya sukat akalain na nagawa pa niyang tulungan itong si Moira, yun pala ay traidor ito. At dito naman na pinapakansil ngayon ni Carlos Benitez ang kanyang tulong na tulungan sanang baguhin itong identity ni Moira nang sa ganon ay makatakas nga ito. Lalo pat nalaman ngayon ni Carlos Benitez dito kay Mamushi na balak palang itakas din ni Moira itong si Zoe at ilayo dito kay Doc Carlos. At mas lalo na nga na hindi na pumapayag itong si Carlos na makatakas pa itong si Moira at magkaroon ng bagong identity. At binawi niya nga ito at hayaan na lamang itong si Moira na mahuli ng mga humahabol nga sa kanya. At agad naman na pinuntahan ni Moira itong opisina ni Mamoshi kasama itong si Zoe dahil kukunin na nga sana nila itong passport na bagong pinagawa ni Mamoshi. Subalit humingi ng pasensya itong si Mamoshi dahil katatawag lamang daw ni Carlos sa kanya at pinapakansil na nga niya itong tulong na ibinigay ni Carlos dahil sa malaki daw kasalanan ni Moira sa kanya. Kaya nagtaka itong si Moira at nagulat dahil sa ibinalita dito ni Mamoshi sa kanila na hindi na nga makukuha pa ni Moira itong bagong passport na yun sana ay gagamitin upang makalayo at makatakas. At dito rin nagulat itong si Zoe dahil wala siyang kaalam-alam na may pinagawa palang hindi maganda itong si Moira dito naman sa bahay ni Doc Carlos noon na inutusan niya nasaktan itong si Carlos at bigyan ng leksyon dahil sa pangingialam nito at ganoon din itong si Lynette. At agad din na tinawagan ni Giselle itong si Lynette at ipinaalam na si Moira pala ang nag-utos daw di umano dito sa bahay at nakawan itong sina Carlos kaya pati itong si Lynette ay nagulat din sa kanyang nalaman. At nakiusap naman itong si Annalyn dito sa kanyang ina na kung pwede ay isasama daw nila itong si RJ sa kanilang pamamasyal. At nag-iisip naman ngayon itong si Lynette na baka makarating naman ito kay Carlos at magselos at yun pa ang pagmulan nila ng away. At syempre hindi rin naman kayang tiisin ni Lynette ang kanyang anak na nakikiusap dahil gusto lang naman ni Annalyn na mararanasan na magiging buo ang isang pamilya. At hindi na rin matatanggihan pa ni Lynette itong si Annalyn kaya pumapayag na rin siya sa gustong mangyari. At napilitan naman itong si Zoe na sumama dahil no choice na nga ito. Subalit habang namamasyal itong si Lynette ay napag-usapan nga nila at nabanggit ang ginawa nga ni Moira na utusan na nakawan ang bahay dito ni Carlos. At dito nga na kung ano-ano ang mga sinasabi dito ni Lynette at sakto naman na nandyan itong si Zoe at narinig at ipinagtanggol naman ni Zoe itong kanyang ina na nanay niya pa rin ito at hindi dapat pagsabihan ni Lynette na kung ano-ano na sana raw ay bumalik kay Moira itong karma na ginawa niya dito sa pamilya ni Lynette. At dito nga nagtaka itong si Lynette na kung bakit pinagtatanggol ni Zoe ang kanyang ina na kaya nga siya sumama kay RJ papuntang Japan upang makatulong na mahuli ito. Kaya naman kaduda-duda nga ang mga kinikilos ni Zoe at dali-dali niyang ipinaalam sa kanyang ina na alam na nga nila Lynette ang ginawa ni Moira. Yan ang ating pakatutukan maya-maya ng konti sa abot kamay na pangarap.